isa sa mga binautismuhan sa pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa man tayo nagkakasama, masasabi na rin po naming bahagi kayo ng aming pagmamahal. Kayo po ay dahil ng aming mga pagpupuyat, pagpapagod, at pagmamalasakit. Samahan nawa kayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pagtitiwala. Manatili sana kayo sa katotohanan, mga kapatid, hanggang sa katapusan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bukal sa puso. Ayun, nako, kapatid na Dani, kita-kita natin sa mga naging mga kapatid natin, yung ligaya na kanilang naramdaman nung sila'y mapasama dito, no? Mula sa iba-ibang pananampalataya yan From Iglesia ni Cristo ni Manalo, meron ding mga Baptist, mga Katoliko, marami. At talaga namang mararamdaman mo kasi yung kakaibang kaligayahan. Pagka mula dun sa mali, nahango ka, tinawag ka ng Diyos, nandito ka sa tama. Talagang, ika nga, para kang para kang lumulutang sa hangin, pakit na langit. Mayroon kang damdaming parang hindi mo maipaliwanag. Yan. At mga kababayan, ito pong aming pinapakita sa inyo. Ito yung ating year-ender. Isang pagbabalik tanaw sa lahat ng mga mahalagang mga pangyayaring naranasan natin naganap dito po sa taong itong 2002. At sa bahaging ito, kapiling po natin ang, ako tawag ko rito, Brad Danny, the only sensible preacher in our time. Brother Eli Soriano. Good evening po, Brother Eli. Good evening. Ay, masaya ako. Bakit po? Alam mo kung ba't ako masaya? Opo, bakit po? Di na nga ako nagbihis nung alam ko nga dyan kayo Talaga? Alam mo ba't ako masaya? Ano po ang dahilan? Na-dismiss yung kaso ng Iglesia ni Manalo ipinailaban sa kapatid na Marcos. Malisyosong masyado yung kaso na yun. Dinadawit pati kayo ron Brother Eli, natatandaan ko po Brother Joseph, yung ba namang isang bed scene, supposedly, ba't ako kasali ron? Talaga naman, Matindi itong mga iglesia ni Manalo. Matindi. Buti hindi pinaniwalaan ng Chief State Prosecutor, the Honorable Rubencito Sunyo. I-dismiss ng kanyang opisina yung Charlie. Acts of lasciviousness ba naman? Kasama pa ako. Matindi rin itong mga demonyo ito. Ang daing nagkalat na demonyo sa mundo, kapatid na Diyos? Opo. Ba yung mga desperate moves ng kanilang demolition job against Brother Eli po yan. Di ba, Brother Eli? Talagang gano'n. We are ready to face them in any court of law. Kaya nung isa pang pending na hindi pa nadidismiss na frustrated mother. Ang nagsampa nun yung Ber Santiago, yung kapatid ni Brother Willie, itiniwalag natin dahil sa pangangalo niya at pang-aagaw ng asawa ng may asawa, di ba? Opo. Sumapi sa Iglesia ni Manalo, kinasangkapan naman siya na Iglesia ni Manalo para tayo siraan. Ayun, siya raw pinapapatay ko, kaya naghasampa ng frustrated murder. Kaya nasa korte na yan Bahala na ang hustisya natin dyan, kapatid na Joseph. Opo. At salamat din lang sa yung sa KBP, dismiss na rin kung sino namang iglesia rin ni Manalo yung kasama yata sa monitoring team doon na nagre-reklamo sa atin. Halata mong bias yung kanyang report bias in favor of the iglesia ni Manalo. Salamat na lang at na-dismiss din yan, kapatid na Diyos. Yan po ilan lamang sa mga nangyari dito sa taong 2002. Pero habol na habol pa itong latest na ito, Brad Dani. Oo naman. Yun na pong kanina na ipakita, yung TRO na ipinalabas ng court dahil tinrabaho yan ng mga iglesia ni Manalo para hindi matuloy yung debate ni Brother Eli
At noong breakaway group na sina Ginoong Willie Del Rosario, yun natapos din po yun dahil later, nung dinggin yung tungkol doon sa sinasampan nilang complaint tungkol doon, hindi naman po sila nagtagumpay. Pero ang ano ron, hindi na rin talaga natuloy yung debate. Although, na-permission na tayo. Na-permission na po tayo. Malaking perwisyo po, Brother Eli, ang tinamo natin doon dahil sa naipag-anyaya natin. At yun ay na-broadcast natin sa buong kapuluan at saka sa internet sa buong mundo, kapatid na Josel. At inaabangan din po yun ng ating maraming mga taga-subaybay sana. Kaya lang yun, na-spoil dahil sa hakbang ng mga Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Pero yun, ay nung rebisahin yata, ay pinawalang saysay. Talo sila doon uli, kapatid na Josel. Talo sila ron. Which only proves na wala talaga sila sa katwiran. Ang korte na rin nagsabi. Although, sabi nga ni Brother Eli, damage has been done. Na preempt na yung yung debate na sana naganap noong naiset yung petsa na yun. Pero ang isang markado po doon ay yung ginawang hakbang na yun ng Iglesia ni Cristo na hindi naman sila ang involved. Ang usapang ito ay sa pagitan ni Brother Eli at ng mga grupong umalis na sa kanila. Subalit ang gumawa po ng paraan para hindi matuloy on ay ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Number 1 na doon si Ginoong Lazaro. Si Atty. Kaya narito, abogado nila yan. Kaya yata natala sa kasaysayan ng hudikatura dito sa ating bansa na na-PRO ang isang debating pampananampalataya. Iglesia ni Cristo lang po ang gumawa niyan. And that's the first time. Opo, yata. Pero Brother Eli, in my whole lifetime, Brother Joseph. Pero Brother Eli, Eli, the first time I have heard of a debate that was hindered by a TRO being issued by the court, Brother Joseph. And it is very hastily issued. Pinail ng alas 4, lumabas yung TRO alas 5. Opo. Kaya 7 o'clock Without the benefit of us being notified of that complaint, Brother Joseph. Kaya minsan iba na rin yung malakas kayo, di ba? Ayan, mabuti na lang. Pero Brother Eli, gusto ko po sanang maitanong sa inyo, yung tungkol po dyan sa pagkakadismiss dyan sa kasong i-final kay Brother Marcos Mataro, na kung saan ay pilit isinangkot ang inyong pangalan, hindi po kaya natin pwedeng matalakay on the air yung parang naging dahilan ng husgado at kung pa bakit napawalang bisa po, hindi po kaya pwede yun? In the air? On the air? Opo. Meron ba kayo dyan kopya? Hindi natin basahin yun if you can show the paper. Wala po ngayon. Siguro some other time, ipe-prepare po natin. Although, ang maganda rito, binabalita natin sa ating mga kababayan na yung isang paraan na naman nila para perwisyo si Brother ay hindi na naman nagtagumpay. Butataka na naman kabularan. Di ba? Yung inyong kampo, nasira na naman kayo sa plano nyo dyan sa party na yan, dahil talaga naman fabricated lang. Masama, fabricated lang, those are lies. Yun daw isa nating si kapatid na Marcos daw, hinala yung kanyang, ang totoo yung na yon, kasamaan din ni Ber yun Oo, yun anak nung babae niya. Opo. Na kinuha dun sa Bicol. Anak niya yun nung babae niya na itinakas. Kaya nga siya natiwalag dito, nagtakas siya ng babae, di naman niya asawa. Asawa lang may asawa, di ba? Opo. Ngayon, nung mapasok siya sa iglesia ni Manalo, kinasangkapan siya para tayo permisyuhin dyan sa mga dimanda na yan. Katunayan, abogado ng iglesia ni Manalo umaharap dyan sa kanilang kaso na yun, di ba? Tama po yan. Ngayon, ipinaluli yan yung kaso na yan acts of lasciviousness against Brother Marcos Mataro dun sa anak nung Yoli na asawa nung naging asawa na ngayon ng Ber Santiago. Dinamay dahil sabi raw ni Marcos nung hinahalay daw yung anak nung Yoli, nung hinahalay daw sabi raw ni Marcos, huwag ka na ikaw magreklamo dahil alam naman ni Brother Eli. Katarantaduhan naman niya. Parang isa po ang pattern Sabi din ng isa doon sa affidavit, sabi daw ni Bradnell, todas ka ngayon, papatayin ka namin. Sabi ni Brother Eli Soriano. Sabi ni Brother Eli Soriano, pinapapatay ka namin. Meron bang gano'n, Buti na lang, hindi naniniwala yung nasa korte, Naku, matindi yan. Talaga. Pero salamat naman sa Diyos at isa-isa yung nakakabyusa natin ito, kapatid na Joseph.